Good morning, class. So welcome to our week 7 Math 8. So our lesson for today is about systems of linear equations into variable. So I have here examples for learning task 1, page 30. The instruction is graph each pair of linear equations in one coordinate plane. So meron kayo dyang 3 given pairs of linear equations. So yun po ay i-graph nyo sa graphing paper. So, per number, isang graphing paper. So, example na tayo. So, meron kang x plus y equals 5 and then y equals 2x minus 4. So, to graph this linear equation, una, ang kailangan yung gawin, dapat gawa mo siya in the form of y equals mx plus b wherein makukuha natin yung value ng m at saka makukuha natin yung b. So, ngayon po, ito muna tayo sa x plus y equals 5. So, sa x plus y equals 5, maiiwan na sa kaliwa yung y. So, ang aalisin na lang natin yung x. Kunin natin yung opposite nito. So, ang positive x, opposite no, negative x. So, lilipat lang yun sa kabila. So, meron ka ng y equals negative x plus 5. So, sa y equals negative x plus 5, nasa form na siya nito. So, we can get the slope and the y-intercept. So, ang slope mo dyan ay negative 1. So, tandaan, pag wala kayo nakikitang number, that is 1. So, negative 1. Ang v mo dyan ay, ito po, positive 5. So, ngayon po, pag meron kang y-intercept na 5, ang coordinates niyan ay 0 and then 5. X is 0 and then sa y 5. So para hindi kayo malito, i-graph na rin natin siya diretso, ha? So una, pag mag-graph kayo, ito ang kailangan natin unahin, yung 0, 5. So sa 0, 5, hanapin natin ang 0, 5. So ibig sabihin, nasa y-axis siya. Hanapin natin ang 5 sa y-axis. So, from the origin, so sa 0, 0, nasa na? Wala kang x. So, hindi ka kakanan, hindi ka kakaliwa, ha? So, meron kang 5 na, akyat. So, taas, 1, 2, 3, 4, 5. Ito siya. So, ito ang 5 mo. Madali naman. Pwede nyo nang hanapin yan. Sa y, asan ang 5? Ayun. So, 0, 5. Kasunod, yung slope, negative 1, 1. So, ang negative 1, 1, kasi class, pwede nyo yang isulat as negative 1 over 1. Okay? So, yung taas, di ba, yan ay, it's either akyat, baba ka. Akyat, positive, baba, negative. So, in this case, baba ka, negative. So, 1 yan, kanan, kaliwa lang. Pag kanan, positive. Pag kaliwa, negative. So, this is kanan. So, tandaan nyo, kapag may negative 1 ka, positive 1, o wala kayo nakikitang denominator dyan, automatic denominator ng 1. So, baba ako ng isa. Isa. Kanan akong isa. Ayan. Ayan. So, ang coordinates nito ay 1 and then 4. 1 sa x, 4 sa y. 1, 4. So, ngayon, lagyan ko lang siya ng linya. Ayan. And then, labelan ko lang ng equation natin. So, ayan ang x plus y equals 5. So, ito na ang graph natin para dito sa una. Kasunod, y equals 2x minus 4. So, ang y equals 2x minus 4 ay nasa form na ng y equals mx plus b. Kaya okay na yan. Huwag na natin galawin. So, kunin na agad natin ang slope. Ang slope niyan ay 2. Ito po. Ang y-intercept mo dyan ay negative 4. So, isasama natin yung sign, ha? Negative 4. So, ang coordinates natin dyan for the y-intercept mo ay 0 and negative 4. So, i-graph naman natin to. So, ang 0, negative 4. So, again, sa y-axis dito. Hanapin ang negative 4. Ang negative 4 ay nasa baba. So, ito siya. Kasunod po, rise over na tayo. So, ang 2 ay may denominator na 1. So, dahil positive ang 2, akit ka dyan. Positive yung 1, kaanan ka. So, from this point, akit ka ng 2.
Ayan, 0, negative, akat ka ng dalawa, isa, dalawa. Kasunod po, kanan ka ng isa, ayan. So, lagyan lang natin ng coordinates. Ang coordinates niyan ay 1 and negative 2. Lagyan ko ng linya. And then, labelan ko lang. So, y equals 2x minus 4. So, ito na po ang graph nyo sa una natin. So, dito sa una nating example. So, kung mapapansin nyo po, ang graph natin ay nag-i-intersect. So, yan ay under ng system of consistent and independent. So, kung saan meron kang one solution. Bakit one solution? Pag sinabi mong solution, di ba yun yung point na common doon sa dalawang line. So, ang solution natin dyan ay ito. So, isa. So, ayan ang solution natin dyan. Ayan yung point kung saan nag-intersect yung dalawa nating line. So, ngayon po, sa slope, mapapansin nyo, automatic kapag magkaiba ang slope niyan, yung graph mo o ang itsura ng graph mo ay nag-i-intersect. Okay? Next example na. So, next example. So, meron akong 2y equals negative x plus 4. Tapos yung isa ay 2x plus 4y equals 8. So again, gawin natin siyang in the form of y equals mx plus b. So, yung una natin, so yung 2y equals negative x plus 4. So, bawal pa yan kasi may kasamang 2. So, dapat i-multiply natin siya sa reciprocal. Ang reciprocal ng 2 ay 1/2. So, multiply natin both sides by 1/2. So, makakancel na ang 2 dyan, y na lang. So, negative x times 1/2. So, tandaan nyo, negative x times 1/2, yan ay negative 1/2 x. Okay? And then 4 times 1/2, so 4 times 1/2, 4 times 1/2, yan ay 4 over 2. So, yan ay 2. Pwede din naman mag-cancellation na agad kayo. 1 to, ito ay 2. So, meron kanyang 2. So, ang answer mo dyan ay y equals negative 1/2 x plus 2. So, kunin na natin ang m. Ang m mo dyan ay negative 1/2. Ito. Ang b mo dyan ay 2. So, ang coordinates mo dyan para sa y-intercept mo ay 0, 2. So, i-graph na muna natin yan. So, ang 0, 2 ay ito. Positive yan. So, sa taas. Ito. Ngayon, ang slope natin ay negative 1/2. So, ang pwede natin isulat yan as negative 1 over 2. So, negative to, baba ka, tapos kanan. Okay, baba ako ng isa. Ay, wala pang coordinates. 0, 2. So, baba ako ng isa, ayan. And then, kanan ka ng dalawa. 1, 2. So, ayan. So, i-connect lang, labelan muna natin. Ang coordinates ito ay 2, 1 class. So, lagyan lang natin ng linya. Ayan. And then, label natin yung linya natin. So, again, yan ay 2y minus x equals 2y equals negative x plus 4. Kasunod naman, ito naman, 2x plus y equals 8. So, meron ka dyang meron ka dyang 4y equals negative 2x plus 8. So, again, katulad ng kanina, tanggalin lang natin yung 4 dito. Dapat kasi y lang. So, reciprocal nito ay 1/4. So, ayan. Multiply both sides by 1/4. So, cancel. Next, ang negative 2x times 1/4. So, yan ay ganito class. Annotate natin. So, meron kang negative 2 times 1/4. So, ito ay cancellation. 1 to, ito ay 2. So, negative 1 times 1, we have negative 1. Tapos 2 na lang doon. So, meron kang negative 1/2. Okay? And then, yung 8 times 1/4, ano yan ha, nagdi-distribute ha, ganun lang din yung kabila kanina. Ang 8 times 1/4, so ito ay 8, cancellation na, no? Ito ay 1 na, ito ay 2. Kasi
or 8 divide 4 ha, 2 yun. So we have here 2. So ang equation natin dyan ay y equals negative 1 half x plus 2. Okay? So kunin natin ang m. Ang m mo negative 1 half. Ito. Ang b natin ay 2. So coordinates natin ay 0, 2. So ngayon, i-graph na natin. So asan ang 0, 2? Ayun. Nandun din. Tapos, pag bumaba ka, ito din siya. Pareho kasi, di ba? Same lang. So, ibig sabihin yung point mo at yung dalawang mong point na andito din. So, same lang din. So, ibig sabihin ganyan ang itsura ng graph natin. So, ayan. So, labelan ko lang 2x plus 4y equals 8. So, ngayon po, dito po, ang graph natin dito ay tinatawag na System of Consistent and Dependent. So, kung mapapansin nyo po, pareho ang slope, pareho ang y-intercept. So, yung itsura ng lines natin dyan ay nagko-coincide. So, pag sinabi nyo nagko-coincide, sila ay magkapatong. Ha? So, ilang solution meron tayo dyan? Marami. Bakit marami? Kasi dahil ang graph mo ay nagko-coincide, so ibig sabihin kung ano yung line mo doon sa kabila, line mo din doon sa isa pa. So ibig sabihin, itong mga points na to, yan. Ay, sorry. So ibig sabihin, marami ka dyang points. Yan, ayan, lahat yan, no? Yung mga points na yan, marami yan as in. So yung mga points na yan, common yan dun sa dalawang linya mo. Kaya siya infinitely many. So, hindi mo masasabing isa lang o dalawa kasi infinitely many yan. So, marami silang point na common. Again, pag sinabi mong solution, ayun yung point na common sa kanila. Ha? At dahil ang line mo ay iisa, magkapatong siya, so sobrang dami niyan. So, infinitely many. So, ang line mo dyan ay nagko-coincide ha. Okay, next tayo. Proceed tayo sa third example. Sa third example natin, so meron akong y equals 3x minus 1 at saka y equals 3x minus 7. So again, make sure na it is in the form of y equals mx plus b. So dahil nasa form na siya, pwede ko nang kunin ang m, which is 3. And then ang b ko ay negative 1. So ang coordinates ko dyan ay 0, negative 1. Okay, i-graph natin siya. 0, negative 1, negative 1 sa y. So ito siya. Labelan ko lang 0, negative 1. Okay, after nun, ang slope ko ay 3. So again, ang 3, ang denominator niyan ay 1. So akyat ako ng 3, kanan ako ng 1. Okay? So akyat ako ng 3. 1, 2, 3. Kanan ako ng 1. Ayan. So ang coordinates niyan ay 1, 2. 1 sa x, 2 sa y. So 1, 2. So ngayon po, i-connect ko lang yan. Ayan. Labelan lang natin yung linya natin. So y equals 3x minus 1. Kasunod na po. So y equals 3x minus 7. Ang m ko dyan ay 3. Okay. And then ang b ko dyan ay negative 7. So coordinates ko ay 0, negative 7. So asan ang negative 7? Nasa baba yan. So ayan. Again, ang 3 mo, pareho na nito, no? Angkat ka ng 3. Ayan. 1, 2, 3. Kanan kang 1. Ayan. So, lagyan lang natin ng coordinates. Yan ay 1 and negative 4. So, connect mo lang. Ayan na po. Labelan lang natin. So, y equals 3x minus 7. So, in this third example, ang graph natin dyan ay parallel. Ha? Kung makikita nyo. So, yan ay nasa system of inconsistent. So, sa system of inconsistent, wala tayong solution. Bakit tayo walang solution? Kasi wala namang point of intersection. So, walang common point dun sa dalawang linya kasi magkaiwalay sila eh. Okay? So, they are parallel. So, ngayon, pagdating naman sa slope and y-intercept, so kung mapapansin nyo, pareho sila ng slope, pero ang y-intercept mo ay magkaiba. So, yun, parallel. Okay po? So, ayan, ganyan kayo mag-graph. Okay na? Kasunod po, sa Learning Task 2, page 31,
So, ito naman siya. Ang instruction dun is, without graphing, tell whether the graph of the system of equations, whether it is parallel, perpendicular, intersecting, or coinciding. So ngayon, tandaan nyo, dapat yung mga linear equation nyo ay in the form of y equals mx plus b. Kasi pag nakaganyan na siya, madali na natin makukuha yung m at b, yung slope at y-intercept, and then i-compare na lang natin kung pareho ba o hindi. Ha? So pag nakuha niyo yung m at b, ito ang technique doon. So una, kapag ang m at b mo ay ganito. So if you will notice, ang m mo dito ay parehong 8 sa dalawang equation at then yung b mo pareho din. So kapag parehong-pareho, same slope, same y-intercept, so ang itsura ng graph mo dyan ay coinciding. Yan yung kaninang magkapatong na sinasabi ko. Okay? Pareho ang slope, parehong y-intercept, coincide. Ito pa. Parehong negative 3 ang slope, parehong 7. So they are coinciding. Okay po? Next. So kasunod po, ito. Paano naman kapag same ang slope, pero magkaiba ang y-intercept? So, pag ganyan ang case natin, yan ay parallel. Ha? Okay po. Kasunod po. Yan. Again, same slope, different y-intercept. Tandaan po, ang negative 1 at 1 ay different ha. Magkaiba yan kasi positive to, negative to. Pareho lang sila ng number pero yung sign nila ay hindi. So, magkaiba yun ha. So, again, same slope, different y-intercepts, they are parallel. So, ayun yung pattern ko dan. So, ngayon po, tandaan nyo, dapat gawin nyo munang ganito ha, kasi mas madali namang gawin na siyang y equals mx plus b eh. Okay, kasunod. Meron akong slope na negative 3, y-intercept na 6, tapos slope na 7, and then b na negative 10. Ay, b na negative, b positive 10. So, in this case, different ang slope. Okay? Automatic kasi pag different ang slope nyo, class, yan ay intersecting. So ngayon, naalamin na lang natin yan kung mag-perpendicular ba yung graph ninyo. So in this case, magkaiba ang slope mo. So yan ay intersecting. Ha? Intersecting. Okay, yung sa y-intercept mo naman, pwede yan pareho, pwedeng hindi. Ayan, intersecting yan. So ito, 5, negative 5, again, intersecting yan. Kasi magkaiba na agad ang slope mo. Next, kailan siya nagiging perpendicular? Ito siya kapag perpendicular. Sa perpendicular class, ang gagawin niyo doon para malaman nyo, negative reciprocal kasi yon. So for example, meron kang negative 8. So ang negative reciprocal ng 8 ay negative 8 yan ha. O dito times natin sa reciprocal niyan. So yan ay 1/8. Yan. So, kung mapapansin nyo, dapat ang product kasi nila ay negative 1. Ang product ng slope nila ay negative 1. So, cancel na to. So, the product of their slope is negative 1. Hindi tulad nito, 5 times negative 5. Di ba ang 5 times negative 5 ay negative 25. Hindi naman yan 1. Okay? Isa pang technique yun ha. Pag perpendicular, pwede nyo malaman kapag siya ay perpendicular kapag ang product ng slope mo ay negative 1. So in this case, hindi ito pwede ha, kasi negative 21, negative 25. Pero ito pwede kasi negative 8 times 1/8, yan ay negative 1. At saka ang reciprocal kasi ng 8 ay 1/8. Tapos negative reciprocal, so dahil negative na yan, dapat positive ka na dito. Okay po? So yan ay perpendicular. Kasunod po ay yan. Negative 5/3, b negative 1. 5, ay naku, mali pa nga. Wait lang ha, i-correct ko lang. Ayan, i-correct lang natin yung kanina ha. So, ayan. So, dito ay negative 5/3. Tapos, ang reciprocal nun ay positive 3/5. Ha? So, ngayon, tingnan natin kung a-apply siya. So, negative 5/3 times 3/5. So, cancel, cancel,
cancel, cancel. So, naiwan na lang dyan ay -1. So, okay siya. So, in this case, perpendicular po ang itsura ng graph nito. Okay po? Ayan. Pwede din naman ganito, class. Kunwari, meron kang m na positive 2. M is equal to -1/2. Perpendicular din po yan, ha? Kasi, 2 times -1/2. O, -1 din yan, di ba? Cancel, cancel. Okay po. Basta pag sinabi niyong negative reciprocal, pag nagre-reciprocal ka, kabaliktaran kasi baliktaran eh. Yung denominator at yung numerator nyo magbabaliktaran. Kaya kung mapapansin nyo to, -5/3, yan ay 3/5, pero dapat positive. Kung ito naman ay positive 3/5, dito dapat siya ay -5/3. So, ayan siya ha. So, ganyan ang pattern ko sa inyo for learning task page 31. So, no need nang i-graph siya ha. Kunin nyo lang ang M at B. Tapos i-compare nyo, malalaman nyo na kung ano siya. Okay. So, to summarize, so ito po ha, classification ng ating system of linear equation. So, meron ka dyan 3. Pag consistent, automatic meron ka dyang solution. So, for consistent and independent, meron kang isang solution. Ang slope mo dyan ay magkaiba. Ang itsura ng line mo dyan ay nag-i-intersect. Ito naman ang itsura ng graph. Okay? So, nag-i-intersect. Next, pag consistent and independent, tandaan nyo, dependent, nakadepende siya. So, ang solution nyo doon ay infinitely many. Same slope, same y-intercept. And then, ang lines mo ay coincident. So, yan. Iisa lang. Same yung graph nila. Magkapatong kasi yung linya mo dyan. Next, kapag inconsistent, number of solution mo, none. So, wala ka dyang solution. Pero same ang slope, different ang y-intercept. And then, ang graph mo dyan ay ganito. So, they are parallel. So, ngayon po, tandaan nyo lang yung mga yan. Ha? Yung slope at saka y-intercept. So, ayun. Thank you. At dyan na po nagtatapos. Thank you.